Kumusta mga kaibigan? Muli po akong nagbabalik at magpapasalamat sa inyo. Gumawa po uli ako ng isa pang video na inyong mapapanood, sana po ay magustuhan nyo. Ang pelikulang ito ay itinakda noong 1879 sa isang maliit na bayan na tinatawag na Rose Creek, na sapilitang kinokontrol ng isang baron, magnanakaw at makapangyarihan sa pagmimina ng ginto na nagngangalang Bartholomew Bogue, at ang kanyang hukbo ng mga upahang mamamatay tao. Sinisikap ni Bogue na kontrolin ang Rose Creek, dahil ang bayan ay may masaganang minahan ng ginto. Bukod sa pagsuhol kay Sheriff Harp at pag-aalipin sa mga taong bayan para sa napakamurang sahod, madalas ding kumilos si Bogue at ang kanyang mga tauhan ng arbitraryo upang ang mga residente ay mabuhay sa matagal na paghihirap at kahirapan. Ang mga residenteng hindi makayanan ang pagdurusa na kanilang naranasan mula nang siya ay kumuha ng kapangyarihan sa lungsod, pagkatapos ay nagtipon sila sa isang simbahan upang pag-usapan ang mga solusyon sa kanilang kasalukuyang mga problema. Isusuko ba nila ang kanilang lupain sa Rose Creek kay Bogue, o lalaban na nila si Bogue at ang kanyang mga tauhan ng buong lakas? Habang nagpapatuloy ang pagboto, si Emma at ang kanyang asawa, si Matthew, ay bumoto para sa opsyon na mapanatili ang titulo ng lupang mayroon sila sa Rose Creek at nilinaw na hindi nila ibibigay ang lupain kay Bogue sa anumang paraan. Ngunit pagkatapos, dumating si Bogue sa simbahan kasama ang kanyang mga armadong tauhan at sinabi sa lahat ng residente na balak niyang bumili ng kapirasong lupa sa Rose Creek sa halagang $20 at pilitin ang mga residente na ibenta ang kanilang lupa sa kanya. Creek pa rin sa loob ng 2 linggo, hindi siya magdadalawang isip na patayin ang mga kababaihan at mga bata upang pilitin silang umalis sa lungsod. Nang marinig iyon, labis na nagalit ang mga residente kay Bogue at tinuligsa siya. Dahil hindi niya matanggap na iniinsulto siya ng mga residenteng palaging inaalipin niya, sinunog din ni Bogue ang simbahan at pinatay ang ilang tao, kasama na si Matthew, para takutin ang iba. Pagkalipas ng ilang araw, isang lalaking nagngangalang Sam Chisholm, isang sikat na US Marshal, ay kararating lang sa bayan ng Amador, ang pinakamalapit na bayan sa Rose Creek. Si Sam ay nasa isang misyon na hulihin ang isang kriminal na nagngangalang Powder Dan, na nakagawa ng iba't ibang krimen. Pumasok si Sam sa isang bar at tinanong ang bartender tungkol sa kriminal na hinahanap niya. Nakapagtataka, ang bartender pala ay si Powder Dan, isang wanted na kriminal na sadyang nagkukunwaring itago ang kanyang pagkatao. Gayunpaman, hindi niya magawang lokohin si Sam, na maagang napagtanto na siya ang kontrabida, sa kabila ng pagbabago ng kanyang hitsura at itinago ang kanyang sarili bilang bartender. Isang shootout sa pagitan ni Sam at Powder Dan ay hindi maiiwasan hanggang sa wakas, nagtagumpay si Sam na talunin siya, napatay niya. Kasabay nito, nang piliin ng lahat ng parokyanan ng bar na tumakas kaysa masugatan sa insidente, isang lalaking nagngangalang Joshua Faraday ang nakaupo at pinanood ang shootout ng walang takot, kahit nikatiting na takot o pagkabalisa. Matapos patayin si Powder Dan, sa wakas ay lumabas si Sam sa bar, ipinaliwanag ang insidente sa sheriff, at ipinakilala ang kanyang sarili bilang isang US Marshal. Pagkatapos nito, sumakay si Sam sa kanyang kabayo at nagmamadaling umalis sa lungsod. Sa kabilang banda, si Emma ay nasa lungsod din ng Amador kasama ang kanyang matalik na kaibigan, si Teddy, na naghahanap ng makakatulong sa kanila na paalisin si Bogue at ang kanyang mga tauhan mula sa Rose Creek. Alam na si Sam ay isang US Marshal at may mahusay na kakayahan sa pakikipaglaban. Ipinaliwanag ni na Emma at Teddy ang pang-aabusong ginawa ni Bogue at ng kanyang mga tauhan at humingi ng tulong sa kanya. Pagkatapos ay nagbigay si Emma ng pera kay Sam na nakuha niya mula sa mga donasyon mula sa mga residente, umaasang matutulungan niya ang mga residente ng Rose Creek na gustong humingi ng hustisya at makakuha ng kanilang kalayaang mamuhay ng maayos sa Rose Creek, ang kanilang tinubo ang bayan. Samantala, si Faraday, napapalabas na sana ng bar matapos mangolekta ng pera sa pagsusugal, ay naharang ng grupo ng mga lalaki na balak siyang patayin dahil natalo sila sa isang taya sa kanya. Pagkatapos ay tinutukan nila ng baril si Faraday. Gayunpaman, sa kabila ng pagbabanta ng 2 baril na direktang nakatutok sa kanyang ulo, tila napakalma siya. Casual niyang inilabas ang isang deck ng card at ipinakita sa kanila ang ilang card magic tricks hanggang sa tuluyan niyang napatay ang isa sa kanila. Matapos patalsikin ang mga delinkwente at matiyak na hindi na nila siya guguluhin sa hinaharap, nagmamadaling umalis si Faraday sa lugar. Balak niyang bumili ng kabayo ngunit walang sapat na pera. Nagtataka namang sumulpot si Sam sa harapan niya kasama sina Emma at Teddy. Binili niya ang kabayo at sinabing ibibigay niya ang kabayo kay Faraday ng libre kung handang tulungan siya ni Faraday na magsagawa ng misyon sa Rose Creek.
Nang hindi nag-iisip ay agad namang pumayag si Faraday sa hiling ni Sam, lalo na nang bigyan siya ni Sam ng mga gintong barya bilang kapalit. Sa daan, hiniling ni Sam kina Faraday at Teddy na pumunta sa isang maliit na nayon at nakilala ang isang lalaking nagngangalang Goodnight Robichaud, isang dating Confederate na sundalo na may napakahusay na kakayahan sa pagbaril na kinatatakutan ng kanyang mga kaaway. Habang sina Faraday at Teddy ay nakikipagkita kay Goodnight at hilingin sa kanya na samahan siya sa misyon sa Rose Creek, pupunta sina Sam at Emma sa kagubatan upang kumalap ng isang lalaki na kakilala ni Sam at may mahusay na kasanayan sa pakikipaglaban. Pagdating sa gubat, dumiretso sina Sam at Emma sa isang cabin sa gitna ng kagubatan. Gayunpaman, nagulat si Sam nang malaman niyang namatay ang kanyang kakilala dahil pinatay siya ng isang kriminal na nagngangalang Vasquez. Dahil walang problema si Sam kay Vasquez, kahit na pinatay ni Vasquez ang kanyang mga kakilala, nag-alok si Sam na sumama sa kanilang koponan sa isang misyon na alisin ang Bogue mula sa Rose Creek. Dahil alam niyang gagantimpalaan siya ng maraming gintong barya kung matagumpay niyang natapos ang misyon, agad na tinanggap ni Vasquez ang alok ni Sam. Sa ibang lugar, tuluyang nakarating sina Faraday at Teddy sa village na kanilang pinupuntirya. Nasaksihan nila ang husay ng isang lalaking nagngangalang Billy, na kayang patayin ang kanyang kalaban gamit ang isang punyal na ibinato niya mula sa malayo. Nang marinig ang pangalan ni Sam, sinabi agad ni Goodnight na handa siyang tulungan silang maisakatuparan ang kanilang misyon sa Rose Creek. Maging si Goodnight ay inimbitahan din si Billy na kasama pala sa paglalakbay. Pagkalabas ng nayon, nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay hanggang sa wakas ay muli nilang nakasama si Sam, na nag-recruit kay Vasquez. Kinailangan nilang maglakbay ng hindi bababa sa 4 na araw sakay ng kabayo upang marating ang Rose Creek. Habang nagpapahinga sa isang abandonadong kubo, si Sam at ang kanyang mga kasama ay nilapitan ng 2 lalaki na nag-alok sa kanila ng mga baril. Sinabi ng 2 lalaki na ang baril ay ang sandata na ginamit ni Jack Horn, ang maalamat na assassin. Ngunit pagkatapos, isa sa mga lalaki ang biglang napatay matapos siyang barilin ng isang tao mula sa malayong distansya. Hindi nagtagal, dumating si Jack Horn sa pinangyarihan at mukhang galit na ninakaw ang kanyang baril. Nang makita ang kakayahan ni Jack sa pagbaril, interesado si Sam na i-recruit siya. Pagkatapos nito, tinanggap niya ang alok ni Sam na sumali sa kanilang koponan na walang aktibidad na gagawin ng gabing iyon. Nagpasya si Sam at ang kanyang mga kasamahan na magpalipas ng gabi sa burol na nasa hangganan ng tirahan ng tribong Comanche. Mukhang matagal nang magkakilala sina Sam at Goodnight dahil hindi siya nagdalawang isip na sabihin kay Goodnight ang kanyang nakaraan. Kinabukasan, habang naghahanda para magpatuloy sa kanilang paglalakbay, nagulat si Sam at ang kanyang mga kasama sa hitsura ng isang batang mandirigmang Comanche na nagngangalang Red Harvest na nagpasyang sumama sa kanila. Matapos ang mahabang paglalakbay, nakarating na rin sila sa Rose Creek. Ngunit, bago pumasok sa lungsod, hiniling ni Sam sa kanyang mga kasama na maghiwa-hiwalay at sakupin ang tamang posisyon para salakayin ang mga tauhan ni Bogue na nagbabantay sa lungsod. Sa pagpasok ni Sam sa Rose Creek, nakaharap siya ni Sheriff Harp at kanang kamay ni Bogue, si McCann, na agad na sinabihan si Sam na ilagay ang kanyang baril sa lupa. Kahit na sinubukan ni McCann na takutin siya sa pagsasabing mayroon siyang 22 armadong lalaki na handang pumatay sa sinumang gumawa ng kaguluhan sa Rose Creek, hindi pinansin ni Sam ang banta. Matapos kumpirmahin na si Faraday at ang iba pa ay nakakuha na ng kani-kanilang posisyon at handa nang salakayin si McCann at ang kanyang mga tauhan, pinukaw ni Sam ang galit ni McCann, kaya ipinatawag niya ang lahat ng kanyang mga tauhan. Gayunpaman, bago maglunsad ng pag-atake si McCann at ang kanyang mga tauhan, si Sam at ang kanyang mga kasama ang agad nagpakita ng kanilang mga kasanayan sa pagbaril ng napakabilis sa target. Dahil doon, tila na-overwhelm ang mga tauhan ni McCann kay Sam at sa kanyang mga kasama hanggang sa huli, isa-isa silang namatay. Habang nagpapakita sila ng mahusay na mga kasanayan sa pagbaril, si Goodnight ay mukhang kinakabahan at balisa na hindi siya nagpaputok ng kahit isang putok. Kahit naharapin ang kalaban na nakatayo sa harapan niya, tila nahihirapan siyang kalabitin ang gatilyo. Nang makita iyon, sinubukan ni Faraday at Billy na tulungan si Goodnight na mabaril ang kanyang target. Si Goodnight pala ay nakakaranas ng post-traumatic stress disorder, pagkatapos ng digmaang kinaharap niya noong Confederate soldier pa. Napagtanto na ang trauma na naranasan niya ay maaaring magbanta sa tagumpay ng kanilang misyon, sinubukan ni Goodnight na bumangon at alisin ang trauma. Matapos patayin ang lahat ng tauhan ni McCann,
Inutusan ni Sam si Sheriff Harp na sabihin kay Boog na ililigtas niya at ng kanyang mga kasama ang mga residente ng Rose Creek mula sa kalupitan at pang-aapi ni Boog at ng kanyang mga tauhan. Sa kabilang banda, tinawag ni Emma ang mga residente upang magtipon at salubungin ang pagdating ng kanilang mga tagapagligtas na sina Sam at kanyang mga kasama, na ngayon ay binansagang Magnificent Seven. Bagamat hindi may kakaila na ang Magnificent Seven ay may napakahusay na kakayahan, ang mga residente ng Rose Creek ay tila nag-iisip pa rin na kayang talunin ni Boog at ng kanyang mga tauhan sina Sam at ang kanyang mga kasama. Nang malaman iyon, nagbigay ng talumpati si Sam sa harap ng mga residente, at binigyan ang mga residente ng Rose Creek ng pagpipilian, kung sila ay mananatili at ipagtanggol ang kanilang bayan ng buong tapang o aalis sa lungsod dahil iniisip nila ang kaligtasan ng bawat isa. Ang ilan sa kanila ay nagpasya na umalis sa lungsod dahil ayaw nilang masangkot sa isang labanan na maaaring magdulot ng kapahamakan sa kanilang buhay. Ngunit, karamihan sa mga residente ng Rose Creek, kabilang sina Emma at Teddy, ay pinipili na manatili sa Rose Creek at ipaglaban ang kanilang kalayaan at ari-arian, kahit na ang kanilang buhay ay nakataya. Dahil alam nilang 7 araw na lang bago dumating si Boog at ang kanyang mga tauhan sa lungsod. Gumawa ng plano si Sam at ang kanyang mga kasama, kasama na ang pagsasanay sa mga residente na gamitin ang mga armas na kanilang gagamitin sa labanan. Habang tinuturuan ni Billy ang mga mamamayan na lumaban gamit ang mga kutsilyo, sinasanay ni Faraday at Sam ang mga mamamayan na bumaril ng tama sa target. Pagkatapos nito, ang Magnificent Seven ay naglunsad ng pag-atake sa minahan ng ginto, pinatay ang lahat ng mga tauhan ni Boog na nagbabantay sa lugar at pinalaya ang mga alipin. Sa loob ng minahan, nakakita sila ng maraming bomba, at balak ni Sam na gamitin ang mga ito sa kanilang misyon na talunin si Boog at ang kanyang mga tauhan. Samantala, sa Sacramento, sa wakas ay dumating si Sheriff Harp sa tirahan ni Boog at naghatid ng mensahe mula kay Sam. Pagkarinig nito, biglang nagalit si Boog ng husto at inilabas ang kanyang galit kay Sheriff Harp sa pamamagitan ng pagpatay sa kanya. Pagkatapos ay inutusan ni Boog ang kanyang Comanche enforcer, Denali, at Macan, na magtipon ng pinakamaraming lalaki hanggat maaari. Armasan sila para talunin ang Magnificent Seven, at kunin muli ang Rose Creek. Kinabukasan, inatasan ni Sam si Billy na magbantay sa tuktok ng tore ng simbahan upang subaybayan si Boog at ang kanyang mga tauhan, habang ang iba ay hiniling na tulungan ang mga mamamayan na maglagay ng mga bitag sa paligid ng bayan bilang unang linya ng depensa, dahil tiyak na magdadala si Boog ng higit pang mga lalaki, upang kunin muli ang Rose Creek. Isang gabi bago ang pagdating ni Boog, si Goodnight, pinagmumultuhan ng kanyang mga karanasan sa digmaang sibil at natatakot sa kanyang sariling kamatayan kung muling pumatay, nagpa siya na umalis sa bayan, at nagboluntaryo si Emma na pumalit sa kanya. Tinanong ni Sam si Faraday at ang iba pa kung gusto pa nilang ipagpatuloy ang misyon o sundin ang mga yapak ni Goodnight. Binigyan sila ni Sam ng isang pagpipilian dahil ayaw niyang ipilit ang kanyang kalooban sa sinuman, at lahat ay may karapatang tukuyin ang kanilang sariling landas sa buhay. Nakapagtataka, nagpa siya si Faraday at ang iba pa na ipagpatuloy ang misyon kasama si Sam para iligtas ang mga residente ng Rose Creek. Kinaumagahan, si Sam at ang kanyang mga kasamahan, pati ang mga residente ng Rose Creek ay naghanda upang harapin si Boog at ang kanyang mga tauhan, na tinatayang aabot sa 200 katao. Inatake ng hukbo ni Boog ang Rose Creek, kung saan ang karamihan sa kanila ay mabilis na napatay ng iba't ibang mga bitag, bomba, at pananambang na inihanda ni Sam at ng kanyang mga kasama. Hindi maiiwasan ang matinding labanan, kung saan ipinakita ng mga miyembro ng Magnificent Seven ang kani-kanilang kakayahan at nagtagumpay sa pagpatay sa mga tauhan ni Boog sa tulong ng mga mamamayan. Ang diskarte sa digmaan na ginawa ni Sam at ng kanyang mga kasama ay napatunayang mabisa dahil nagawa nilang talunin ang karamihan sa mga tauhan ni Boog at pinanatili ang bilang ng mga nasawi sa pinakamababa. Nang matindi pa ang labanan, si Faraday, papunta na sana sa lokasyon kung saan niya isasagawa ang susunod niyang plano, ay biglang inatake ng mga tauhan ni Boog at binaril sa tiyan. Gayunpaman, bago nila mapatay si Faraday, nakita ni Vasquez na nasa panganib ang kanyang kasama, ay agad na nagpaputok ng baril sa kalaban at napatay ang mga tauhan ni Boog. Kasabay nito, si Goodnight ay sumama sa kanila at tinulungan ang Magnificent Seven na talunin ang natitirang mga tauhan ni Boog, habang sinasabi kay Sam at sa iba pa na mayroon pa ring sapat na mga mersenaryo si Boog at isang gatlang na baril na handang patayin silang lahat. Di nagtagal, sinimula ni Boog at ng kanyang mga natitirang tauhan ang pagpapaputok ng baril na gatlang mula sa isang burol na ikinamatay ng marami sa mga taong bayan at maging sa sarili nilang mga mersenaryo.
Napagtanto na sila ay outgunned, Magnificent Seven evacuates ang nakaligtas sa nasunog na simbahan. Sa pag-atake, sinubukan ni Jack na protektahan ang nasugatang si Teddy mula sa isang putok ng baril. Matapos matiyak na si Teddy ay nasa isang ligtas na lugar, si Jack ay inatake ni Denali, at siya ay napatay sa kalaunan. Pumasok si Denali sa isang gusali kung saan nagtatago si Emma at isa sa mga residente. Gayunpaman, bago niya ito mapatay, dumating si Red Harvest sa lugar at agad siyang pinatay. Samantala, si Faraday, na nagbabalak na sirain ang gatlang na baril, ay humiling kay Sam na protektahan siya habang siya ay tumatakbo patungo sa lokasyon ng gatlang. Sa kabilang banda, nagpa siya sina Goodnight at Billy na tulungan sina Faraday at Sam sa pamamagitan ng pag-abala kay Boog at sa kanyang mga tauhan sa pamamagitan ng pagbaril sa kanila gamit ang gatlang hanggang sa mamatay ang dalawa. Sa wakas ay dumating si Faraday sa lugar, determinadong pasabugin ang sarili upang sirain ang baril na gatlang habang pinapatay ang mga tauhan ni Boog. Dalawa na lamang sa kanyang mga tauhan ang natitira. Nagtungo si Boog sa lungsod at inutusan silang suriin ang bawat gusali sa Rose Creek. Di nagtagal, hinarap sila ni Sam at madaling pinaputukan ang dalawang natitirang mersenaryo, bago dinisarmahan si Boog sa pamamagitan ng pagpapasabog ng baril mula sa kanyang kamay. Nasugatan si Boog at umatras sa simbahan, kung saan ibinunyag ni Sam na ang kanyang pamilya ay pinatay noong 1867 ng mga dating sundalong Confederate, na inupahan ni Boog upang itaboy ang mga homesteader palabas ng Kansas. Pagkatapos magsumamo ni Boog at magsisi, sinimulan siyang igarote ni Sam. Pagkatapos, sinubukan ni Boog na kunin ang isang nakatagong maliit na kalibre, top break na revolver, ngunit pinatay siya ni Emma. Sa huli, ang mga taong bayan ay bumalik sa Rose Creek at pinasalamatan sina Sam, Vasquez, at Red Harvest para sa kanilang serbisyo habang sila ay nakasakay sa kabayo. Kalaunan, si Faraday, Robichaud, Billy, at Horn ay inilibing malapit sa bayan at pinarangalan bilang mga bayani. Sa pagsasalaysay ni Emma ay maghiliw na nagmumuni-muni sa mga sakripisyo sa kanila ng Magnificent Seven. Ito na ang katapusan ng pelikula. Ang moral na aral ng kwentong ito ay ang kapayapaan ay nangangailangan ng kabayanihang paggawa at ang sakripisyo. Nangangailangan ito ng higit na kabayanihan kaysa digmaan, higit na katapatan sa katotohanan at higit na perpektong kadalisayan ng budi. Maraming salamat sa inyong panonood. Paki-like and share na lang and subscribe para ma-update kayo sa mga susunod na video na aking i-upload.